Pinatitibay ng pamahalaan ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mahalagang hakbang ang pagbibigay ng pangalan sa 131 maritime features para sa bansa. Binigyang diin ng Philippine Navy ng hakbang na ito ay isang vital assertion o matibay na paggiit sa karapatan ng Pilipinas. Iginiit ng AFP na nakabatay ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Tribunal ruling na pumabor sa bansa. Tinukoy din ng AFP na makatutulong ito upang maging malinaw at iisa ang paggamit ng mga pangalan sa komunikasyon, mga mapa at maging sa sistema ng edukasyon. The President's directive to rename the 131 features in the West Philippine Sea is a very vital assertion of our rights under UNCLOS and the 2016 Arbitral Tribunal ruling. This will allow us consistency in our communications, in our charts, and in our education system. Ayon sa AFP, nakahanda nilang protektahan at patuloy na magsagawa ng pagpapatrolya upang tiyakin ang soberanya ng Pilipinas. Sa ilalim ng Executive Order 111 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong March 26, inaatasan ng pamahalaan na gamitin ang mga bagong pangalan sa lahat ng opisyal na dokumento at komunikasyon. Inaatasan din ang mga ahensya tulad ng Department of Education, Commission on Higher Education at iba pang paaralan na gamitin ang mga pangalang ito sa pagtuturo at mga aklat. Ang National Mapping and Resource Information Authority naman ang gagawa ng updated na mga mapa at chart na magpapakita ng mga bagong pangalan. Samantala, ayon kay Trinidad, mas mapapalakas pa ng pamahalaan ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng activation ng bagong Coast Guard District Station sa Pagasa Island na bahagi ng Kalayaan Island Group o KIG. Paliwanag ng Philippine Navy, makatutulong ito para mapabuti ang pagbabantay sa karagatan at mapabilis ang pagtugon sa mga insidente sa lugar. Dahil dito, inaasahang mas magiging maayos ang ugnayan at pagtutulungan ng AFP, Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagpapanatili ng seguridad sa exclusive economic zone ng bansa. This will also allow the AFP, the Philippine Navy, to focus more on defense and security, while the Coast Guard could have faster response time towards safety of life at sea, maritime law enforcement, and looking after the welfare of our fisher folks in the West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.